Mabiyayang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say. It is not sufficient for the word that we will just read it or hear it from someone who is teaching and preaching to us. We have to agree it personally, believe it personally, claim it personally, and declare it personally so that there will be manifestations in our lives. Let us read here in Joshua 24:15, Tagalog ang Biblia. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. And in Amplified Version, Joshua 24:15, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your father served on the other side of the river, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng book of Joshua is Joshua himself, brethren in Christ. And Joshua is the brother of Moses, and he is also the successor of Moses, brethren in Christ. And the book of Joshua belong po sa Old Testament category na 12 historical books. At ito nga po mga kapatid ay sinasabi po dito ni Joshua na kung masama sa inyo ang maglingkod sa Panginoon, which refer to the true God, ay sabi niya, piliin nyo sa araw na ito kung maglilingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan. May mga binanggit po dito mga kapatid na Diyos ng mga Amoreo at other gods. Subalit si Joshua bilang ama ay nagdesisyon mga kapatid na maglingkod sa tunay at totoo na Diyos at ang kanyang buong sambahayan. Napakadali po ang pumili mga kapatid if we know sa ating prioridad at alam natin ang ating pipiliin. That's why our today's message entitled, Choose this day whom you will serve. Tayo din mga kapatid ay hindi ho tayo mahihirapan mamili kapag alam natin kung ano ang ating prioridad, sino ang ating prioridad sa buhay. Kaya lamang po naman ay nahihirapan tayo mamili dahil ang katotohanan ay hindi po natin alam kung sino at ano ang ating prioridad. Our today's promises, we are going to tackle the 4 M's, brethren in Christ, na kung paano pinili po ni Joshua at ng kanyang sambahayan ang Diyos na totoo at ang Diyos na tunay, ay gayon din po tayo mga kapatid. We don't need to struggle, brethren in Christ. We don't need to be confused whom we will serve dahil alam po natin ang tunay na Diyos at totoong Diyos. First point, choose to serve today the mighty God. Remember ng ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At wala pong bagay na imposible sa Kanya. Walang bagay na mabigat sa Kanya. Walang bagay na mahirap sa Kanya. And remember that He is a sovereign God. Magagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin mga kapatid. Kaya kailangan natin ang Diyos na makapangyarihan dahil hindi po tayo maaaring magtagumpay sa buhay kung walang Diyos na makapangyarihan tayong pinaglilingkuran. Second point, choose to serve today the marvelous God. Maganda mga kapatid yung para bang kamangha-manghang Diyos,
Bakit? Kasi tayo mga kapatid ay magmamarvel or mamamangha sa ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa ating buhay. If we will look the universe, brethren in Christ, mamamangha ka kung gaano kadakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran dahil napakaganda ng kanyang creation. In fact, sa lahat po ng creation ng Diyos, ikaw, ako, tayong lahat, ang tao, ang pinakamagandang nilalang ng Diyos sa balat po ng lupa. You will marvel all of God's work, brethren in Christ. Bakit? Dahil walang ginawa ang Diyos na masama, kundi lahat ng ginawa ng Diyos ay mainam, maganda at mabuti, mga kapatid. And even in our lives, brethren in Christ, once ng Diyos ay gumawa, tayo ay mapapamangha. We will marvel on how He did it. Why? Because God can make things in, we can say, brethren in Christ, amazing way, and God can make things even in, sabihin natin mga kapatid, para bang hindi natin nababatid, di natin nalalaman. Kaya ang Diyos ay ating paglingkuran, ang Diyos na kamangha-mangha. And then third point, choose to serve today the miraculous God. Tandaan po natin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na gumagawa po ng himala. Tulad ng aking binanggit kanina, nothing is impossible with Him. All things are possible. It seems sa atin ay imposible, pero sa Kanya ay posible. Kasi ang patay, kaya niyang buhayin. Mga kapatid, ang pilay, kaya niyang palakarin. Ang bulag, kaya niyang padilatin. Lahat ng uri ng karamdaman, curable man or incurable man, kaya ng Diyos pagalingin because our God is a miracle working God, brethren in Christ. In fact, nagagawa niya ang beyond usual, beyond natural, beyond ordinary, mga kapatid. Dahil, di ba naririnig natin that the God whom we serve is the God of extraordinary, the God of supernatural, the God, brethren in Christ, of unusual, or yung mga bagay na hindi pangkaraniwang ay nagagawa po ng ating Panginoon. Kaya wala po tayong dapat ipag-alala, ipangamba, ikatakot, ikabahala because we are serving the miraculous God. Kayang gawan ng Diyos ng milagro ang anumang sitwasyon at anumang sirkumstansya na ating kinakaharap sa buhay. And fourth point, last point, choose to serve today the magnificent God. Mga kapatid, tandaan po natin na hindi lang ang Diyos kamangha-mangha, kundi po siya ay kagila-gilalas. Magigilalas ka sa kanyang kaluwalhatian, magigilalas ka sa kanyang kagandahan, magigilalas ka sa kanyang sabihin natin kabaitan, mga kapatid. Kaya nga 'di ba sa pagka tayo ay nananalangin, lagi tayo nagpapasalamat sa kanyang kabutihan, katapatan, kadakilaan kasi ang kanyang katapatan ay kagilagilalas, ang kanyang kabutihan ay kagilagilalas, mga kapatid, ang kanyang kadakilaan ay kagilagilalas. Kaya we have to choose, brethren in Christ, to serve today the magnificent God. To sum up of our today's message, which entitled Choose This Day Whom You Will Serve, and our today's promises, we tackled 4 M's. First point, choose to serve today the mighty God. Second point, choose to serve today the marvelous God. Third point, choose to serve today the miraculous God. And fourth point, last point, choose to serve today the magnificent God. And these are the 4 M's: mighty God, marvelous God, miraculous God, and magnificent God, brethren in Christ. And our today's grace, ang pagpili sa biyaya ang pinakadakilang pasya na ating nagawa, sapagkat sa lahat ng kakailanganin nating tugon ay nasa Kaniya. Let me repeat and let me emphasize, ang pagpili sa biyaya ang pinakadakilang pasya na ating nagawa,
sapagkat sa lahat ng kakailanganin nating tugon ay nasa Kaniya. Mga kapatid, tayo ay magpasalamat sa Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection because you've covered us with your precious blood. Dahil sa tuwing kami ay gigising sa bawat umaga, taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan na galing sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway, at lalo tigit, Panginoon, malayo sa ano pa man, Panginoon, na hindi makakabuti sa aming mga buhay. Salamat din po, Panginoon, sa inyong provision sa araw-araw dahil kailanman ay hindi mo kami pinagkukulang na inyong mga anak. Salamat, O Diyos, dahil tunay nga po ng biyaya mo ay sapat because we are serving the God who is more than enough. Salamat, Lord, because araw-araw ay may panibago kayong lang biyaya at panibagong lang pagpapala. That's why every day is our receiving day. And today, Lord, we are expecting that we will receive all the blessings that you have stored and prepared for us today. Thank you because you blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, and you blessed us in all aspect of our lives, God. Salamat din po dahil you made us a vessel and channel of blessings to everyone. Kaya sa araw na ito, kami na naman po ay magiging pagpapala sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Kami ay magiging pagpapala sa aming trabaho. Kami ay magiging pagpapala sa aming kumpanya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At salamat sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na nanonood ngayon. Ano man po ang kanyang pangangailangan ay tugunan po ninyo dahil nangako kayo, Panginoon, na whatever we ask in your name, it shall be given unto us. Kaya kung may nanonood ngayon na nangangailangan ng kaligtasan, grant them salvation. Kung may nanonood ngayon na nangangailangan ng kalakasan, grant them strength. Kung may nangangailangan ngayon, may nanonood ngayon na nangangailangan ng kagalingan, grant them healing. Kung mayroon nanonood ngayon, Panginoon, na nangangailangan ng katugunan, grant them probation, Jesus. And Lord, ano man ang hinihingi na hindi pa namin nabanggit sa oras na ito, Lord, grant them all what they need dahil ikaw ang aming napakamabait na Diyos at mabuting Diyos. Thank you, God. Thank you, Jesus. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.